Ang Pentecost, ito po yung pagbaba ng banal na Espiritu upang sumanib sa mga apostoles at syempre, nandito kayo sumanib sa atin upang magawa natin ang ating misyon. Wala tayo sa mundong ibabang ito, hindi tayo nagsimba para kalimutan natin ang ating misyon. Nandito tayo para paalalahanan tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu, ito po yung gigising sa atin upang maisakatuparan natin ang ating misyon. So ngayon, kapag kung nakinig kayo ng maayos at mabuti sa ating Ebanghelyo, may sinabi doon, sumain niyo ang kapayapaan. Diba? Dalawang desisyon. Bakit nga ba? Bakit sinabi ni Kristo, sumain niyo ang kapayapaan? Bakit? Ask me why. Mahina pa rin. Kasi ayaw ni Kristo na tayong mga sumusunod sa Kanya, tayong mga Kristiyano ay takot sa mga bagay-bagay na kung saan naranasan natin araw-araw. Takot tayong iwanan sa ating minamahal. Di ba? Sinong takot dito maiwanan ng kanilang iniibig? Di ba? More or less, lahat tayo, maliban sa akin. Joke na. Takot tayo. Kaya sinabi ni Kristo yun, actually, ang salitang sumain niyo ang kapayapaan, alam niyo ba kung ilang beses binanggit sa minention sa Bible? Alam niyo hindi? Malamang hindi kasi hindi tayo nagbabasa ng Bible sapagkat tayo'y Katoliko. Masakit isipin pero totoo yan. 365 times binanggit itong katagang sumain niyo ang kapayapaan. What does it mean? Ang ibig sabihin, araw-araw tayong pinapaalalahanan na dapat hindi tayo matakot sapagkat si Kristo ay nasa atin. Amen? Marahina pa rin sa likod. Did you hear me loud and clear? Okay. Pinaalalahanan tayong araw-araw, 365 times na binanggit ni Kristo na huwag tayong matakot. Bakit? Sapagkat si Kristo ay nasa atin. Sapagkat si Kristo ay nanatili sa atin. Kasi si Kristo ay Emmanuel. Ibig sabihin, God is with us. So, kapag ang Diyos na sa atin, mayroon pa ba tayong dapat ikatakot? Wala. Siyempre, sapagkat ang Diyos ay siyang lahat sa atin. Wala na tayong isipin pa kapag si Kristo nasa buhay natin. Amen? Pakitingin-tingin sa katabi nyo, nandyan ba si Kristo sa'yo? Takot ka pa ba? Takot ka bang mawalan ng minamahal? Takot ka pa bang mawalan ng bigas? Takot ka pa ba sa mga the big one? Diba? Hindi na dapat natin kinatakutan yan. Bakit? Sapagkat tayong mga Kristiyano, maniwala tayo na si Kristo ay nasa atin palagi. At syempre, si Kristo kapag nasa atin, hindi dapat tayo matakot. Sa ngayon, yung ating pagbasa, pinapaalalahanan tayo na tayo ay isang Kristiyano na hindi lang Kristiyano by name, but Kristiyano na namumuhay na may misyon. Ngayon, tanungin natin, ano nga ba yung Espiritu? Ano ba yung banal na Espiritu? Unang-una, may dalawa akong puntos na dapat nating pagninilay-nilayan habang tayo'y naglalakbay sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Unang puntos kung bakit, ano nga ba yung Espiritu? Ang Espiritu, ito po yung nagbigay ng buhay sa simbahan. Tandaan natin, ang Espiritu ang siyang nagbigay ng buhay ng simbahan. So, sino nga ba yung simbahan? Ito ba yon? Ito ba yon? Ito yung kaganda-ganda ng simbahan ng Mater Dolorosa? Ito ba yon? Hindi. Ang simbahan, the living church is tayo. Tayo ay isang simbahan. So, dapat tayo ay buhay. Buhay ang ating pananampalataya para kay Kristo. Amen? Patay ang pananampalataya, mahina? Or ako lang siguro ang may problema sa pandinig? Tama po ba? Tayong mga Kristiyano dapat buhay na
buhay tayo. Buhay ang ating pananampalataya. Paano ba natin buhayin ang ating pananampalataya? Sa pamagitan ng active participation sa ating simbahan. Active, kung ibig sabihin ng active, dapat nagsimba tayo at least every Sunday. Kapag hindi tayo nagsimba every Sunday, ang ibig sabihin, patay ang ating simbahan, which is tayo. Ang banal na Espiritu, bakit siya bumaba? Bakit may Pentecost? Sapagkat gusto niyang buhayin ang simbahan. Buhayin ang ating pananampalataya. Buhayin tayo sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano, bininyagan na Katoliko na sumusunod kay Kristo. Kaya ba natin buhayin ang ating pananampalataya para kay Kristo? Yes? Challenge. Hindi ko kayo pipilitin, pero i-challenge ko kayo. Mabuhay ng ating pananampalataya kung active ang ating participation sa ating pananampalataya, sa ating simbahan. Ang ibig sabihin, hindi lang tayo basta-basta magsimba, kundi mga responses. Mamaya, malaman ko yan kung active ba talaga, buhay ba talaga ang ating pananampalataya kapag mayroon tayong active participation sa ating celebration na yan. So, tandaan natin, bumaba ang banal na Espiritu upang magbigay buhay sa ating pananampalataya, sa ating buhay bilang isang Katoliko. Yun ang ating unang puntos. Bakit bumaba ang banal na Espiritu? Bakit may banal na Espiritu? Diba? Bakit buhay? Naalala niyo ba yung sa Genesis chapter 2 verse 7? Hindi niyo naalala, no? Sapagkat Katoliko tayo, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Doon, di ba sa creation, minold ni God ang tao, tapos hinipan niya. Pag ihip niya, nagkaroon ng buhay. There's life. So, ang ibig sabihin niyan, kapag hiningahan tayo ni Kristo, binigay sa atin ang Espiritu upang tayo'y mabuhay. Kalimitan sa atin, tayong mga Kristiyano, tingnan ko lang ang oras kasi mayroong nag-oras sa akin. Kasi ang tagal ko daw mag-share. Medyo matagal talaga ako mag-share kasi gustong-gusto ko na mapunan at mapawian yung uhaw sa kaalaman, sa hinggil sa ating pananampalataya. Amen? Uhaw ba tayo? Ay, hindi. Gutom siguro tayo. Uhaw na kung saan sa ating pananampalataya. Kaya medyo matagal ako. Pero ngayon, i-control ko lang. Baka gutom na kasi kayo, baka kainin nyo ako. So, tingnan lang natin, mga 30 minutes lang tong sharing ko. Pero introduction lang tayo. Okay ba yan? So, ito ay buhay na pananampalataya. Nung hinipan ni God ang kanyang minong na alikabok na kung saan nagkaroon siya ng buhay. So, ang banal na Espiritu ang siyang bumubuhay sa atin. Tandaan natin yan. So, maniwala tayo at dapat maniwala tayo na mayroon tayong banal na Espiritu na tinanggap. Noong panahon, saan tayo tumanggap? Unang-unang tumanggap ng banal na Espiritu. Saan? Kailan? At anong okasyon? Binyag. Binyag, tinanggap natin ang banal na Espiritu na kung saan ang siyang bubuhay sa atin bilang isang Katoliko. Tandaan natin yan. Hindi lang tayo nagbinyag for nothing. Nagpabinyag tayo, mayroong kaakibat na misyon. Kaya pupunta tayo sa pangalawang puntos. Ang Espiritu, ang banal na Espiritu, ang siyang bumubuhay sa ating misyon. Tandaan natin, sinabi ko kanina sa binyag, mayroon tayong misyon. So sa mission na yan, sa pamagitan ng banal na Espiritu, binubuhay niya ang ating mission. Kaya tayo din dapat, yung mission natin, dapat din buhay na buhay para magkaroon ng kabuluhan ang ating pagiging Kristiyano na ang siyang sumusunod ni Kristo. Ngayon, tanong ni Brother Felix, alam ba natin kung ano ang mission natin? Sapagkat naparito, bumaba ang banal na Espiritu upang buhayin ang ating mission. Ngayon, alam ba natin kung ano ang mission natin bilang isang bininyagan? Hindi, no? O, sige. Ipaalala, madali lang ako makausap. Ipaalala ko sa inyo. Yung mission natin bilang isang bininyagan,
Dito po lang makikita sa sinasabing threefold mission of Christ, sapagkat tayo nga ay sumusunod kay Kristo. So dito tayo, huwag tayong pupunta sa iba pa. Ang threefold mission of Christ, ito po yung pagiging pari, pagiging hari at propeta. Ang pagiging pari naman, ito po yung ituturo natin sa ating kapwa kung ano yung ating pananampalataya. Kaya yan ang mission natin. Kung nagtuturo tayo, kung ipinakilala natin si Kristo sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay, ang ibig sabihin niyan, buhay ang ating mission. Mission bilang isang Katoliko, Romano Katoliko na bininyagan. Okay? Pangalawa, ang tingling naman, ito po yung tinatawag na service, diakonia. Yung kapag nakaganito, ibig sabihin niyan, deacon. Ibig sabihin, serbisyo. Kailangan tayong magserbisyo para mabuhay ang ating mission. Mission bilang isang Katoliko. Kaya, we have to serve out of love. Ibig sabihin niyan, dapat magserbisyo tayo ng may kasamang pagmamahal. Sapagkat kapag nagserbisyo tayo na walang kasamang pagmamahal, ang inisip natin yan, may kapalit. Sure ako dyan. Kapag nagserbisyo tayo na walang pagmamahal, inisip na yung kapalit. Pero bilang isang Kristiyano, ang mission natin walang kapalit. Ang mission natin, ginawa natin to dahil gusto natin purihin ang Diyos nang siyang likha ng lahat. Amen? Doon, akala ko tulog na kayo eh. Akala ako lang nagsasalita dito. So, yun. Pagkatapos ng servisyo, mayroon tayong tinatawag na mission na living witness. Buhay na patotoo. Ang mission natin, kaya bumaba yung banal na Espiritu upang ipaalala sa atin na tayong mga Katoliko, mayroon tayong mission na buhay na patotoo. Anong ibig sabihin ng buhay na patotoo, Brother Felix? Ang buhay na patotoo, ito po yung kung ano yung sinasabi, ang siya rin ginagawa. Kung nandito kayo kahapon, yung sana namin, yung teach what you believe at tawag na to, kung ano yung sinasabi mo, yun din ang gagawin mo. Kaya, tayong mga Katoliko, isipin natin na ang mission natin ay mission na kung saan ipakilala si Kristo, mission na kung saan magserbisyo sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay, sa ating Diyos, at syempre, magbigay ng patotoo na si Kristo ay buhay sa atin. Buhay sa atin si Kristo. At paano natin malaman na buhay si Kristo? Dapat mayroon tayong active participation sa ating pananampalataya bilang isang Katolikong bininyagan. Amen? Okay na ba? Mayroon na ba tayong natutunan kung bakit mayroon tayong Pentecostes? Bakit bumaba ang banal na Espiritu para sa ating misyon? Bakit naparito ang banal na Espiritu? Dahil tayo'y inibig ng Diyos. Di ba nung last Sunday, nagsimba ba kayo last Sunday? Taas ang kamay sa hindi nagsimba. Huwag lang dyan. Baka malaman natin na hindi kayo nagsimba. Yung last Sunday, yung ascension naman yun. Tapos umakyat si Kristo. Hindi ibig sabihin umakyat si Kristo, iniwan niya tayo. Hindi yun. Pag-akyat ni Kristo, bumaba ang banal na Espiritu upang tutulong sa atin para palaguin ang ating pananampalataya, para magampanan natin ang ating mission. So, dahil mahal tayo ng Diyos, hindi tayo iniwan. Binigyan niya tayo ng banal na Espiritu upang gampanan natin, upang tulungan tayo para maisagawa natin ang ating mission. Kaya, sa huli, gusto kong sabihin sa inyo na ang mission natin is about love. So, ang pagmamahal is not all about giving. Ang pagmamahal, it's all about remaining. Anong ibig sabihin, brother, ang remaining? Dapat manatili tayo. Kagaya sa ginawa ni Kristo. Dahil mahal niya tayo, kahit umalis siya sa sanlibutan, nag-iwan siya ng Espiritu para patunayan na tayo ay hindi niya iniwan. Dahil mahal niya tayo. Kaya, love is not about giving, but it's all about remaining. Manatili tayo sa pagmamahal
ng Diyos. Manatili tayong umibig sa ating kapwa at higit sa lahat sa Diyos para magampanan natin ang ating mission bilang isang Katoliko Romano na nagmamahal at sumusunod kay Kristo. Amen.